Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi mga ka-antingyero-antingyera ko dyan. Sa video po na ito, ang pag-uusapan po natin ay ang tungkol sa bakit mga karaniwang bawal sa may San Benito. Kung meron ka pong San Benito, ito ay posible na pwede itong panuorin mo ito at malay mo magkaroon ng idea. Pero kung hindi naman po tayo naniniwala sa mga ganitong usapin, skip na lamang po ano. Pero kung gaya ko kayo na mahilig sa ganito, ayan, tara na. Kaya po ako madilim dito kasi ito yung inaano ko yung tungkol sa mga bawal kay San Benito. So medyo gusto ko na walang maliwanag na masyado ngayon. So anyway po, again, ang usapan po natin ay mga karaniwang bawal sa may mga dalang San Benito. So, ano po ito, na rason. Sa mga example po ito, So, number 1, bawal pumasok sa mga gawaing kulang, barang o black magic. So kung meron ka pong San Benito, ito ay pinagbabawal. Ang medalya ay para sa protection laban sa kasamaan. So kaya po kung papasok ka sa kulam, sa barang o sa black magic tapos meron kang San Benito, syempre hindi hindi magkakatugma yung enerhiya nila. So, ang medalya ay para sa proteksyon laban sa kasamaan. Sinasabi ng matatanda na kung gagamitin mo ito sa masama, mawawalan ito o mababasag ang bisa nito. So, ika nga sinasabi na magtatampo. Yun po ang number 1. Number 2, bawal pumasok sa sementeryo para sa occult na ritual. So ang occult po yun po yung sinasabi na yung black magic po. So tulad ng nabanggit sa isang video, yung una kong video, yung dahilan kung bakit hindi pwede makapasok sa sementeryo na may San Benito, in-explain ko po yun doon sa last video ko. So tulad ng nabanggit ko sa isang video, pinaniniwala ang tinataboy ng San Benito ang anumang espiritu kung layunin mo ay makipag-ugnayan sa kaluluwa o gumawa ng ritual, hindi ito papayagan ng medalya. So, yun po ang number 2. Ang number 3 naman po, bawal ang magmura o gumawa ng mabigat na kasalanan habang suot ito. Itinuturing itong tanda ng pananampalataya, kaya sinasabing nalalapastangan ang bisa kung ginagamit mo ang katawan at bibig mo sa masama habang suot mo ang medalyon na San Benito o ang orasyon. Ang number 4, ipahawak sa iba. Bawal na ipahawak sa iba. Kasi sinasabing bawal na ipahawak sa iba sa taong may masamang intensyon. So kung iba po na yun, masama ang intensyon, syempre bawal yun. Kapag hinawakan ng tao may masamang balak o mabigat ang espiritu, pinaniniwala ang nababawasan ang kapangyarihan ng medalya hanggang sa muling basbasan uli or binyagan uli or linisin. Ganun po. So anyway po, ito yung pang-4 natin. Ang pang-5, bawal dalhin sa mga lugar ng matinding kasamaan para sa katawan. Halimbawa, party, mang bababae, mang lalaki sa club
o sa mga yung ano ng yung luho ng katawan. Ganun po ano yung mga, kasi syempre tao lang tayo ano. So kung kasi dapat kapag meron kang San Benito, dapat ano respeto mo yung katawan mo, respeto mo yung kapaligiran mo, at dapat pinapractice mo yung self-respect. Ano po? So, halimbawa, pagsubok kung kaya ba ng San Benito. So, isa ito sa mga pinagbabawal. Sa bawal, ang halimbawa pagsubok kung kaya ba ng San Benito ang mga lugar ng kulam o mabigat na presensya ng demonyo nagwalang dahilan. Itinuturing itong pagsubok ng Diyos. Itinuturing itong pagsubok sa paniniwala sa Diyos sa pamamagitan ng San Benito. At sinasabi ng matatanda na nakakasama ito sa nagdadala. So, halimbawa, kung inaano na yung halimbawa, sige nga, subukan mo nga kung gagana si San Benito, na wala naman talang dahilan, yung pinag-ano mo lang, yung pinagyayabang mo, parang ganun, ano po. So, bawal po yun. Ang number 6, bawal gamit bilang palamuti. Halimbawa, bawal na gamitin ng pang-display lamang, ano na wala, kasi kapag dinidisplay mo, pinagyayabang mo na yun, parang ganon, no? Kasi ayan, si San Benito, may dala-dala ako San Benito, kaya dapat ito, ang medalyang San Benito dapat respeto. So, bawal ang gamit na bilang palamuti lamang. Sabi ng matatanda, kapag isinuot mo ang San Benito, pero hindi mo ginagalang ang dasal at hindi mo isinasabuhay ang panalangin nito, unti-unti itong nawawala ng bisa. So, ito po yung sinasabi ng matatanda na mga bawal. So, ito po ang paalala na kailangan nating i-memorize. Paalala, hindi lahat na ito ay utos ng simbahan. Karamihan ay hango sa tradisyon ng debosyon at paniniwala ng mga antingero noong unang panahon. Sa pananampalatayang Katoliko at ang San Benito ay para sa proteksyon at paalala ng kabanalan, kaya ang mga bawal dito ay karaniwang may mga kaugnayan sa masasamang espiritu, kaya dapat gamitin ito sa tama para yung bawal maiwasan. So anyway po, ito po ang video natin, at see you sa next video po. Bye!